guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga nag-order ng aking Power Stone Bracelet. Thank you po. At pasensya na po, katulad po ng palagi kong sinasabi sa inyo, konti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone Bracelet. At syempre, ginagawa ko po siya ng ritual. At saka pwera pa doon, kailangan ko rin mag-blend ng aroma oil, And then, kailangan ko na mag-intay na magbalat yung ginagamit kong white skin snake, Siyempre, hindi naman palagi nagbabalat yan. So, iintayin ko sila magbalat. Then, habang iniintay ko, gumagawa ako, nagbe-blend ako ng aroma oil. At sa hindi po nakakaalam, ngayon po, last time sinabi ko, alkaline water ang ginagamit ko. Meron po tayong kababayan na nagbebenta po sila ng, ang tawag doon, Kangen water. Alam niyo po ba yun? Kung sa English, tawagin yun is hydrogen water ata yun. So, bumili po ako sa kanila. Siyempre, kailangan nating tulungan din ang ating mga kababayan. So, yun ang business nila. So, nag-order ako sa kanila and then maganda ang benefits ng itong hydrogen water or Kangen water na binibenta nila. Hindi ako masyado familiar sa benefits nun, pero marami, kapag ni-research mo naman yan kung anong benefits ng hydrogen water, maraming lalabas sa internet. Pero, ang pinaka mas na-attract ako sa benefits ng hydrogen water is yun sa arthritis, So, maganda to kasi mga sa skin disease natin din, maganda rin yun. Maganda rin sa ang tawag dito, sa skin, sa mukha natin yung hydrogen water. So, yun ang ginagamit ko ngayon dito. This time, hydrogen water ang gagamitin ko. Or ginamit ko na andito na siya sa loob. At mayroon din siya mga herbs sa loob, So, starting na from now onward, ito na ang gagamitin ko. Siyempre, bumili ako ng machine So, hindi natin pwedeng sayangin yan, At saka, libre naman ng tubig Kaya, yung machine nga lang ang mahal, Kaya, yun, bilang tulong, siyempre, maganda ang benefits nun. Gagamitin ko para ilagay dito sa ating sa ating aroma oil. Para magamit natin sa ating Power Stone Bracelet. Siyempre, kailangan yung mga gagamitin nating mga sangkap, mga organic, mga makakabuti sa ating katawan. Kasi yung normal na tubig is merong yung tap water, merong mga fluoride, merong mga minsan may kalawang-kalawang pa. So, mas maganda yung ganito, marami siyang benefits, At ulitin ko lang po, yung tungkol dito sa Power Stone Bracelet ko. Nakalimutan ko yung, yung wishing paper. Anyway, sandali lang. Ito guys, kinuha ko. Pasensya na. Sabi ko sa assistant ko, ikukuhanin niya. Okay, so ito po yung wishing paper. So, etong wishing paper na to, special na papel to, hindi lang katulad to ng mga nakukuha yung papel dyan, yung mga notebook, yung mga coupon band, hindi po siya ganun, At ito po, isusulat nyo dito ang inyong wish. Tapos, pupuluputin nyo at ilalagay nyo po dito sa loob ng bote. Okay? At hahayaan nyo po siyang matunaw. And, tulad mo sinasabi ko sa inyo, 4 set po siya talaga. Ito naman yung balat ng ahas. Puting ahas po. At malinis na po yan, ang tawag dito, na-sterilize na po ito. Wala pong amoy. Alam nyo kasi ang balat ng ahas, pag hindi siya na-sterilize, nangangamoy siya, amoy daing. Kaya sterilize na po to, wala pong problema yan. Okay? At yan po ang ating mga, at saka hanggat maaari yung mga agimat nyo. Agimat to power stone to lucky charm nyo to. Huwag nyo ipagsasabi kahit kanino, At marami namang gumagamit ngayon ng mga ganitong bracelet. Yung iba, sa department store lang nila binibili. So, as long as hindi nyo sasabihin na, ito may basbas to, may gano'n, hindi nyo idadaldal, walang makakaalam. At hanggat maaari, huwag nyong idaldal. Okay? Hindi pinagdadaldal ang kapangyarihan. Tingnan nyo si Harry Potter, di ba? Nakasikreto lang yon. At saka yung ganito po, bawal dalhin sa simenteryo, sa lamay. Okay? Pag-ingatan nyo po yan. At bawal pong mabasa. Okay? At huwag nyo rin pahawakan sa ibang tao. So, ito po, ito ang 4 set niya. At ito po ang mga bracelet. At pasensya na po yung etong ganitong design ng bracelet kasi
handmade ito ng kaibigan kong Haponesa at bihira lang siya gumagawa ng ganito. Kaya ngayon po siguro 2 lang ang meron ako kasi meron din siyang pinagrarasyonan ng ganito eh. Tapos eto po. So ngayon eto lang nga may papakita ko sa inyong design kasi wala nga eh. Gagawa pa ako at saka hintayin pa natin ng new moon, full moon para makapag-ritual po ako. For the meantime pinapakita ko lang po ang aking 4-set bracelet last time po nag-offer po ako ng buy one take one. At ito po ang normal na binibenta ko talaga. 4 set po siya. Isang Power Stone bracelet, isang aroma oil bottle na ito, at isang wishing paper at yung balat ng puting ahas. So yan po ang sinasabi kong 4 set na Power Stone bracelet. Okay? And kung gusto niyo po, pagka meron naman po tayong event, mag-o-offer po ako ng buy one take one ulit. Ha? Okay. So, move on na po tayo sa ating reading. Maraming salamat sa oras na inilaan mo sa pakikinig. At doon naman po sa mga nagtatanong palagi kung ano ang mga oracle card na ginagamit ko. Ito po, ngayon ang gagamitin nating oracle card is yung Magical Messages from the Fairies Oracle card. Maliit lang po siya, hindi po ito original, pero bigay lang po ito sa akin ng ating kababayan. Ang guidebook nito, kailangan ibabasahin nyo itong QR code tapos ida-download nyo yon. Unlike na itong gagamitin kong mga malalaking original na Oracle of Fairies, meron na itong guidebook sa loob. Teka lang, papakita ko Kasi alam ko yung iba sa inyo, yung mga nagtatanong sa inyo, alam ko na kayo is tarot reader din, At curious kayo, yung iba sa inyo, nag-start na kayong gumawa ng channel nyo. So, ito ang kanyang guidebook, So, naandyan na siya. Meron na siya. Unlike nung maliit, wala siyang wala siyang ganito. Pero pag bumili kayo ng original, meron na siyang kasamang ganitong guidebook. At sa nagtatanong, hindi po ako nagbebenta. Inaano ko lang. Syempre, sharing is caring, di ba? So, alam ko na yung iba sa inyo, mga tarot reader din kayo. Kaya, ini-introduce ko lang para meron kayong idea. Tapos, eto rin po, gagamitin ko, Wisdom of the Oracle. Then, ito naman is Earth Magic Oracle cards. At ito naman po ang Fairy Tarot cards na gagamitin natin. Okay? So, yan lang po. So, Virgo, ikaw ang bibigyan ko ngayon ng reading, Ayun, sabi ko nga pala sa Power Stone bracelet, yung ito. Kung mag-order kayo, pasensya na kasi lapis lazuli to. Tapos parang isa siyang bato, yung ganitong klaseng, eto cluster kasi, sorry, wala akong yung ganito. Ganitong klase siyang bato, tapos kinikis-kis nila, tapos ginagawa nilang ganito ang design. Kaya pasensya na kung saka-saka, kasi last time may nag-order. So, minsan, 2, 3 lang ang binibigay sa akin. Marami kasing order yung kaibigan ko na kliyente ko rin at the same time na hapon meron din kasi siyang pagka after na meron pumapakyaw. Kaya pasensya na kasi last time may nag-order, gusto nila maramihan. Hindi ako nakakapag pag maramihan, pasensya na po. Virgo, kapag nainip ka dito sa ating pagbabalasa, fast forward mo na lang Oh, reverse. That mending. Reverse siya. Reverse natin siyang babasahin. Oh, 2. Higher power. And then community. Reverse. Alam mo, nakikita ko sa'yo kasi higher power, di ba? Mending. Virgo, maalaga ka sa tao, Tingnan mo naman, parang yung maliit na giraffe. Parang inaano niya. Lahat ng tao gusto mong tulungan. Para kang sinanay. Yung ganyan. Ang kaso nga lang, kasi diba reverse siya, and then ito rin reverse, diba? Ayan parang ikaw si ate.
Pero nakikita ko dito, sa sobrang pagtutulong mo sa tao, which is ang gabay mo ang kumbaga siguro light worker ka, no, Virgo. Kaya may maganda kang puso, matulungin kang tao. Ang kaso nga lang, dahil nga reverse itong dalawa nating baraha, matulungin ka pero ang ingay ng aso sa labas. Matulungin ka pero yung tulong mo, sobra-sobra na. Alam mo yon, yung tulong mo, imbis na tinutulungan mo yung isang tao, lalo lang nagiging tamad. Yung ganun. Bawa, tuturuan mo sa pag-aaral, gagawa mo siya ng assignment. Ang mangyayari, ikaw na ang gagawa lahat ng sagot sa assignment na yun. Tapos yung taong yun, kung sino man yung tinutulungan mo, na siya, wala na, aasa na lang sa'yo. So sabi, gagawin naman niya ni Virgo si Virgo na, andyan naman si Virgo Ganun na nangyayari. Pati yung sobra-sobra yung tulong na ginagawa mo, over na. Hindi mo naman kailangan gawin yung ganong klaseng tulong. Magalang kang tao, Virgo. Magalang. Dahil nangingibabaw tong high power na to. Mas nangingibabaw yung pagmamahal. Yan na nakikita ko. At saka yung may ugali ka na, for example, binigyan kita ng ganito. Gusto mo, may kapalit. At ballpen lang to. Gusto mo, mas may halaga kaysa sa na-receive mo, yung ganun. Maganda ang puso mo dito, Virgo. Hindi ka swapang, hindi ka ganun. Marunong kang, babalik ko lang itong baraha. Marunong kang tumanaw ng utang na loob, marunong kang magsukli. Yan na ko sa yung kabutihang, Yun nga lang, kasi nga yung 8, di ba, number 8 siya, baliktad Imbis na, dapat, kumbaga, ang nangyari kasi, yung ibibigay mong 4, dinodoble mo, ginagawa mong 8. Naget mo ko? Pag eto lang, kumbaga, isa ang binigay sa'yo, lang, kasi minsan, pagka sobrang bigay mo ng power mo, or ng pagmamahal mo, nagiging taken for granted na itong person na to, and then ikaw rin mismo baka nai-stress ka rin. At saka sayang naman kasi nakakita ako rin nagkakaroon ka ng negative na dito. Parang hindi lahat sigurong Virgo, pero yung time na grabe, binigyan ko siya ng 8 tapos 4 lang ang binalik. Yung ganun, alam mo yun, binigyan mo ng isang pastillas tapos binalikan ka lang kalahating pastillas. Parang nakakasama rin ng loob, di ba? So, meron ka kasi ding expectation, pero kasi mabuti yung loob mo So, siguro, alisin mo yung expectation mong yan, At saka, meron kang ugali na hindi mo alam basahin yung atmosphere ng isang lugar or ng isang, let's say, sa opisina nyo, or yung person mo. Hindi mo alam basahin kung ano yung emosyon niya, yung nararamdaman niya. Hindi ko naman sinasabing manhid ka, pero ka lang, mapurol ka lang pagdating sa ganun. More on, meron kang gusto mo kasi paligayahin yung tao, pasayahin. Pero at the same time, meron ka rin expectation. Diba? Katulad ng sabi ko, 4 lang ang binigay sa'yo, binigyan mo naman ng 8. And then, vice versa din. Umaasa ka na ibabalik sa'yo ang 8, pero binigay lang sa'yo ang 4. Diba? So, meron kang ganong klaseng Kaya, frustration. Pero yung mabilis ang pick up mo sa energy ng mga tao, yung sa emosyon, kung sa mood ng isang tao, nakakita ko mabilis kang mag-pick up. New beginnings. And then, solitude, pero reverse siya. Solitude and new beginnings. Ito ba ang reverse? Reverse siya, di ba? Ayaw mo ba sa mga matatabang tao? Gusto mo yung mga hindi naman maskulado. Gusto mo yung sakto lang yung katawan. Ayaw mo ng mga tabatchoy. Gusto mo siguro yung creative artist, yung merong, tawag dito?
Nakikita ko rin sa'yo, solitude and community. Community natin, reverse. Hindi ka mapasensyang tao, Nakikita ko sa'yo, hindi ka mapasensya. Sun. Your sun is watch over and protected as expressions to the world. Wala tayo na isa pa. Reversed. Pero, asks for what you want. Then, reversed. Okay? Alam mo, Virgo, etong mending, new beginnings, at saka etong ask for what you want. Hindi mo natamo yung gusto mong gusto mo sa isang relasyon. Ngayon, itong person mo gusto niya siguro ng panibagong samahan, makapag-reconcile, ayusin kung nagkaroon kayo ng alitan, kung nag-break up ba kayo or nagkaroon kayo ng cool off. Marami siyang na-realize sa sarili niya na hindi niya na-express sa'yo, hindi niya nasabi. Ang akala niya kasi nagkakaintindihan na kayo. Ang akala niya mutual yung lahat ng mga nararamdaman niya, feeling din niya, alam niya na yung mga nararamdaman mo. Meron siyang ganong klaseng pag-iisip, Kasi ang alam niya kasi, yung lahat ng mga sinasabi mo, yung mga action mo, parang, hindi magaling ako dyan. Kaya alam ko, yan talaga ang sinasabi ng person ko. Or maaring vice versa din ito, Virgo ha. Hindi ikaw yung ganito, yung yung person mo. Ka na lang ha. Paki-adjust na lang. At itong person mo, Virgo, ayaw niya yung masyadong ba yun? Alam mo yung mga tao or let's say babae na yung bulgar magsalita ba? Yung walang ka finesse. Ayaw niya yung ganong klaseng pag-uugali, ayaw niya yung ganong klaseng character. At nakikita ko itong person mo, Virgo, meron siyang kakayahan na pagka once na nakapagrelasyon siya, inisip niya, itong person na to, or itong karelasyon ko, or itong liligawan ko, ito yung taong parang marriage material, girlfriend material, or merong, fling-fling lang. Meron siyang ganong klaseng Kaya, alam niya sa sarili niya, or baka ikaw rin mismo, Virgo ganito ang energy mo. So, meron kang ganyang klaseng takbo sa isipan mo na kung makikipag-relasyon ka rin lang, kailangan talagang may kabuluhan. Alam mo yun? Kasi handa ka mag-offer o itong person mo, handa siya mag-offer sa'yo. So, malamang itong person mo, siya mismo nag-iisip na ikaw ay isang marriage material or girlfriend material. O baka ikaw rin mismo, Virgo, Pero, hindi ka lang siguro nagiging showy. Kasi reverse yung ating baraha dito and then eto rin reverse, Pero kung tutuusin, yun talaga ang saloobin mo. Hindi mo nga lang na ilalabas. Pati itong natin, hindi mo kung ano yung gusto mong mangyari, kung anong gusto mong relasyon, hindi mo masabi-sabi. Nagkakaroon ka ng problema din sa inyong samahan na yung gusto mong mapasigla yung inyong samahan pero hindi mo magawa-gawa. Meron kang gusto birthday party o birthday ng person mo. Meron kang gustong i-offer, gusto mong i-surprise. Wala ka ring mahiyain ka siguro. Pero nararamdaman ko dito, alam mo, reverse. Tapos reverse dito, mostly ito, sobra ka kasing mabait na tao ka, kaya nga lang sa kabaitan mo, introvert ka siguro dito, Virgo. Hindi mo na Pero yung iba sa inyong Virgo, meron kayong feelings na
kahit minsan lang mag-offer kayo, okay na. Yung parang ganun. Or maaaring iba sa inyo kahit na ayoko sabihin kanina ang maganda ang pagpuri ko sa iyo Virgo, pero gusto kong sabihin sa iyo baka yung ibang Virgo hindi lahat. Kayo yung tipo ng tao na papayag ng one night stand lang. Yung ganyan. Or kung negative Virgo, sorry. Kung sasabihin mo hindi ikaw yan, sige hindi ikaw. Baka yung person mo na lang, So malamang yung person mo, siya yung tipo ng tao na okay lang sa kanya ang maging one night stand. Parang, gano'n na nga. Kuha pa tayo ng iba nating baraha. Ano pa bang baraha? Ito na lang. Itong ating fairy. Alam mo, at saka, ang nakakita ko dito sa'yo kasi new beginning, may baby dito. Hindi ko sinasabing baby ang Pero, meron kang ugali, Virgo, na kasi nga, mapagbigay kang tao. So, meron kang ugali na gusto mong baguhin yung tao. Kung nakilala mo siya na ganito siya, hubo. Gusto mo siyang baguhin na, kasi yun ang akala mo na nakakabuti sa kanya. Which is mukhang hindi. Kasi over na, hindi mo kailangan baguhin siya dahil nakilala mo siya ng ganun. So, kung halimbawa, itong person mo, nakilala mong gimikero, tas gusto mo siyang baguhin. No, hindi mo siya pwedeng baguhin kasi siya yun Unless na lang na pumayag itong person mo na baguhin mo siya. So, ganun na nakakita. Oh my God. The wheel na reverse. Delays are over. Sudden. Good luck. And you are the wheel. Kuha pa tayo ng isa. Isa lang sabi ko. Ang dami naman. Okay lang. Oh my God. 2 arcana ang meron tayo. Virgo, itong person mo, malamang na malaki ang kabuluhan. Meron siguro kayong soul contract dito, ng person mo. The wheel. Kasi the wheel at saka the empress. Delays are over. Sudden, unexpected. Good luck. Dapat ganyan kayo, Virgo. Maghaharapan kayong dalawa. Tapos, ikaw ito, Virgo. Maganda ang ugali mo. Ganon din naman ang person mo Kaya lang, nahuhumaling kayo sa material na bagay. Na napapalibutan kayo ng material o kaya makinang-kinang. Pero dahil nga reverse, which is kaya nyo naman yung kontrolin. Ngayon nga lang, na masasabi ko, lack of control kayo. Meron kayong mga negatibong pag-uugali, selfish, jealous, ano pa ba? Baka yung iba sa inyo nag-break up siguro yung iba sa inyo, nauwi kayo sa bully, imbis na alam mo yun, yung pag nag-break up na naandun pa rin yung pagmamahal, nagkikare ka pa rin sa tao, pero hindi mo nga maipakita, di ba? Hindi mo siya kung tutuusin, inaalaga-alagaan mo siya, ayaw mo siya. Kasi 'di ba yung dandelion, konting kintil mo lang diyan, mag-spread yan, 'di ba? So ayaw mong mag-spread, ayaw mong humiwalay. Kaya naman talagang inaalagaan mo siya ng husto. Kaso hindi yun ang naipapakita mo Or pinapakita mo, ang nangyayari naman kaya nagiging clingy ka, Kasi itong dalawang to, meaning nito, clingy na person, So, imbis na hindi naman yun ang reason ng gusto mo ipakita, hindi ganon, mahal mo siya. Ang kaso, nauuwi sa negatibo, alam mo yun, para nagiging controllable ka, o yung samahan nyo, lack of growth, lack of progress, kasi nagkakaroon dito ng misunderstanding. Nakikita ko naman yung pagmamahal na bagay talaga kayo sa isa't isa. Kaso, wala nawala yung kapanatagan yung dalawa. Nayanig kayo. Pero,
magagawa niyo naman ng ano yan eh. Nagkaroon siguro kayo ng mga insecurities, na kasi 'di ba, tingnan mo naman dito, napaka-loving mo, napaka-lovable person mo. Ang kaso, naging reverse siya, 'di ba? So na taken for granted siguro yung ibang Virgo dito sa inyo, ano? Or yung person yung itong Virgo, masyado siyang nalulun sa material na bagay, ano? Hindi ko alam kung baka sa kabuhayan, ano? Nag-iba, nag-change yung kanyang pag-iisip, mas nalula sa ibang pamaano. Kayo nang bahala Pero ito nakakita ko, na parang sayang naman yung baka yung ibang Virgo na uwi kayo sa argument, nagtalo-talo kayo hanggang sa wala na, na-cut off na yung yun, parang na-ghost na kayo dito. Wala na kayong closure. Na hindi nyo man lang na-express na hindi ka nakapagpaliwanag siguro. Na yung tipong magkakaroon talaga kayo ng closure. Wala eh. Hindi ko nakakita yun dito. Nagkanya-kanya na kayo, may kanya kang iniisip na ganito, siya rin ganun. Kasi mas nangibabaw sa inyo yung insecurities, yung mga negatibong pag-iisip na andito na, naging demanding yung isa naman parang gustong mag-revenge, kung ano-ano na lang mas nangingibabaw yung ganung mga negatibong aksyon, pag-iisip. Kaya ito ang nakikita ko sa inyo, Virgo, kuha pa nga tayo ng ibang baraha dito, baka sakasakaling meron pa kayong itatanong natin dito sa ating baraha. Advice kaya siguro, kasi negatibo eh. Wala kayong maingay yung yung mga tao sa paligid niyo, meron siguro dito. Lahat talaga alam mo kung if ever na magkaroon kayo ng dito, kasi dapat ganyan siya, ganda sana pag ganyan, ganda tingnan mo. At saka ito, 'di ba, parang BBB, diba, didabu, mag-o-offer siya, magma-magic, which is eto naman din, 'di ba, parang ibibigay sa iyo yung kaso hindi maibibigay. Kaya nakakita ko, delay. Kahit nasabihin mo may kontrata kayo sa isa't, soul contract sinasabi ko. Kung wala kang alam sa soul contract, wag na lang. Pero kung ano man ang relasyon nyo, Virgo, nakakita ko dito na magkakaroon kayo ng postpone, madedelay. Malamang ganun ang mangyayari. At kung meron mang gustong makapag-ayos dahil sa low ng self-confidence, hindi mangyayari. Hindi agad-agad makakilos. Baka siguro maghanap ng taong tutulong sa inyo, kakampi, yung ganun. Hingi tayo ng advice. Ano ba may, kasi mukhang may angel ka dito, dito rin, fairy kasi. Hingi tayo ng advice sa fairy. Spirit guide, tulungan mo ako anong magiging advice natin dito kay Virgo. Walang tumatalsik. Kung kailan ko naman ina-expect na may tumalsik, wala. Sige na nga. Shaman. Okay, ancient healing wisdom. Naniniwala ka sa ganito? Babaylan. Babaylan, shaman, sa ano bang bansa yan? Pero sa Pilipinas, babaylan ang tawag dyan, di ba? Instinct, wolf instinct. Sa dalawang barahang ito, Virgo, pinaka-advice mo na to kung titingnan mo, shaman. Tapos, wolf instinct. Kasi nga mabuti kang tao dito, talagang nagki-care ka, yung sa super care mo, nagiging nagiging over na. Alam mo yung pagka masyado mo, merong isang damit,
favorite mo yon. Ngayon, ayaw mo siyang, parang ito rin, di ba? Ayaw mo siyang maluma, kaya hindi mo siya ilalagay sa washing machine. Kasi nga, or hindi mo ibabrush, lalo pag naglalaba ka sa kamay, hindi mo siya ibabrush. Gagamitin mo sa kanya, gagamitin mo siya ng softener, ng Downy, para malambot yung fabric niya. Talagang aalagaan mo. Ang kaso, sa sobrang pag-aalaga mo, hindi mo namamalayan, nasosobrahan na yung kuskus. Sa pagkuskus, sa pagpiga mo, nasisira yung fabric. Kaya ang nangyayari, walang nangyari sa inyong samahan. Malamang yung iba sa inyong Virgo, yung itong person mo, nagkasakitan kayo, naging magkarelasyon man kayo, nauwi kayo sa hindi magandang, sa ghosting, ganon. So, hindi magandang pagsamahan. Yung iba sa inyo, hindi man kayo naging magkarelasyon pa, nasa stage pa kayo ng before ng maging boyfriend-girlfriend, Pero, ang nangyari, nawala yun. Nawala na parang bula. Ngayon, dito sinasabi sa iyo ng barahang ito, first of all, kailangan i-heal mo muna ang sarili mo. Then, kung ano man ang relasyon ng meron kayo, Virgo, hindi ko alam, at hindi naman to personal reading, para sa isang tao. General to. Kaya, sinasabi sa iyo ng baraha, kung ano man ang sitwasyon ng meron ka, Virgo, naging magka boyfriend-girlfriend kayo, or hindi pa, before pa, at kung anong klase man ang gender ang meron kayo, sinasabi ng baraha, first of all, mag-observe ka. Obserbahan mo ang kilos ng person mo. Obserbahan mo ang sarili mo, kung ano ba ang binibigay mo sa Kasi dito para kang wolf, di ba? Para kang breeder, alam mo yun. So, hindi ka breeder. Kailangan unahin mo muna yung sarili mo. Okay? At yung sarili mo ang i-offer mo. At pag nag-offer ka, kailangan yung ine-expect mo sa person na to, na kailangan magkakaroon ka ng satisfaction. Kasi pagka ikaw lang magbibigay ng satisfaction ikaw lang mag-offer sa kabilang panig, sa kabilang partido, which is meron kang expectation, di ba? Hindi na ma-match, hindi mo na nare-receive yung gusto mo na bagay, di ba? Sabi ko kanina, 4. Nagbigay ka ng 8, binigay lang sa'yo 4. Pero ang gusto mo, pantay. Naghahanap ka ng ganun yung 50-50. O kahit na hindi man 50, naghahanap ka na merong maisukli man sa'yo. Ang kaso, hindi ka nasuklian. Baka yung iba sa inyo, totally nawala na, naglaho na. So, itong sinasabi sa'yo, unahin mo muna na yung sarili mo. Pagtibayin mo ang sarili mo. Ayan, sinasabi sa ng baraha. Then, obserbahan mo yung inyong samahan. Kung hindi pa kayo nagkakahiwalay ng person mo, obserbahan mo. Baka yung iba sa inyong Virgo, not taken for granted na kayo, Then, pwede naman kayo magsimula ng panibago na kailangan ilabas mo kung ano yung nararamdaman mo. Baka yung ibang Virgo, nag-aano lang kayo, nagkikimkim, yung ganun. Tinitiis nyo na lang. Martir ang dating, So, huwag naman, kawawa naman din ang sarili mo, kawawa ang soul mo, Kahit may soul contract kayo ng person mo or wala, kawawa naman yung soul mo. Kaya kailangan dito i-heal mo ang sarili mo. Kasi kung hindi mo ma-heal ang sarili mo, what if pumasok ka sa panibagong relasyon, magiging trauma mo to Okay? So, kailangan i-heal mo ang sarili mo, accept yourself. Okay? Yung sarili mo ang unahin mo muna, huwag yung ibang tao. Kung sa tingin mo, hindi mo na natatamo yung gusto mong isukli sa'yo, then, ikaw ang mag-goodbye. Ikaw ang tumalikod sa kanya, di ba? Hindi siya ang tatalikod. Ikaw na lang ang mag-ghost. Kung ganun. Okay? So, Virgo, yan ang nakita ko sa iyong baraha. At ito ang sinasabi, advice mo na to. Kasi nga nakingi tayo ng advice sa iyong fairy or sa iyong fairy godmother or sa iyong spirit guide, sa iyong higher self. Kaya, nasa sa yan. Take it or leave it. Take it or leave it. Okay, so Virgo, maraming salamat sa oras na inidaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.